Eto, reactionan nga natin itong Zaldico na to, Finding Zaldico. Parang naging ano na to, Finding Nemo eh. Nakakatawa kasi unang statement ni Marcos Jr. ay inaresto or nahuli na itong si ano. Tapos nung ano na, hindi naman pala inaresto or wag daw gamitin ng inaresto. Kaya nga nagpadala sila daw ng DOJ or counterpart from Philippines, itong si Frederick Vida na bida-bida, pinadala sa Czech Republic. Pero lumalabas na parang hindi naman ano to, parang bakasyon grande eh. Kasi nakakatawa, nagsimba. Ano, pupunta ka ng Czech Republic para magsimba lang? Saka itong nakapagtataka, bakit DOJ ang pinapunta? Di ba meron tayong DFA? So, anong katungkulan ng DFA kung DOJ naman palang pupunta samantalang wala nga red notice eh. So, ilang araw na sila dyan sa Czech Republic. Tapos alam mo yung parang sa tingin ko lang, feeling ko lang nag-iimbento sila ng isang anong tawag doon, engagement or meeting, parang ganun. Kasi kararating nila, wala silang nakitang Zaldico, hindi nila nakausap yung Czech Republic, tapos ngayong araw nagsimba sila, tapos bukas daw yung kanilang meeting sa counterpart natin. Republic para linawin ang mga detalye sa kaso ni Zaldico at ang pinakamabilis na legal na paraan para linawin ang detalye sa kaso ni Zaldico. Akala ko ba nag-uusap na kayo nung nasa Pilipinas pa kayo? Di ba parang linawin? Yung announcement ni Marcos Jr., hindi ba malinaw? Sinabi niya na nahuli na at nakipag-ugnayan tayo sa government ng Czech Republic. Siguro siya, nahuli na. Kumbaga andun yung detail eh. Naharang siya nung siya ay palabas ng Czech Republic papuntang Germany. Tapos ngayon biglang wala silang information ni Zaldico at ang pinakamabilis na legal na paraan para siya ay maibalik sa Pilipinas. Ano pong pag-uusapan bukas? Una, aalamin daw ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos nasaan ngayon o nasaan na nga ba si Ko at kung ano ang mga legal na paraan para agad. Pag-uusapan daw nila kung nasaan daw si Zaldico. Ha? Akala ko ba sabi ni Marcos Jr. nasa Czech Republic? Tapos ngayon ang tanong, pag-uusapan kung nasaan si Zaldico. Tignan din daw niya kung nag-apply na ba siya ng political asylum para malaman kung ano yung magiging susunod nilang hakbang. Ipinaliwanag din niya na may mga nakuha na silang mahalagang impormasyon na maaaring Ipinaliwanag na rin niya na mayroon silang nakuhang mahalagang impormasyon. Anong mahalagang impormasyon yun? Kasi hindi ba't sabi nila kahapon, wala silang impormasyon. Tapos ngayon, ipinaliwanag na meron silang nakuhang mahalagang impormasyon sa kanilang pulong kahapon sa Law Enforcement Agency ng Czech Republic. So dumating na rin ang team mula sa ating bansa na mula sa PCTC na may mga dalang mga dokumento para sa Interpol, particular doon sa mga isusumite nila sa punong tanggapan nito sa Lyon, France. Hindi ko talaga lubos maisip. Parang ano to parang pambata. Kasi lumipad yung DOJ, bakit hindi pa nila sinama yung PCTC na to? Dumating na or dating kahapon yung PCTC, dala yung dokumento. Bakit hindi pa kayo nagsabay-sabay? Para dalhin yung dokumento para sa Interpol? Bakit? Akala ko ba nag-apply na kayo ng Interpol noon pa? Aminado si Vida na hindi pa kompleto ang mga requirements para sa red notice na siyang nagiging dahilan ng pagkaantala nito. Binigyan din niya na hindi madaling tukuyin kung kailan ba ilalabas ang red notice. Na ng ikalawang liham o follow-up letter ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa hinihiling nitong red notice. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, nasa kamay na ngayon ng Interpol ang bola
kung kailan talaga ilalabas ang red notice. We send a second letter, follow-up letter namin. So hopefully sumagot na sa Interpol. Nasa kanila na yung bola dyan eh. We're making constant follow-up. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na inaasahang lalabas ngayong linggo o sa susunod na linggo ang red notice para kay Ko. Sa tanong kung talaga nga bang nahuli si Ko, sabi ni Vida, may punto raw na talagang nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Czech Republic o ng mga otoridad nito si Ko. Pero hindi niya masabi kung ilang araw ito nagtagal at kung how. Hindi ba sabi ng Pangulo nahuli na? Sabi ni Vida, may punto raw na So ngayon, nasa ilalim ng jurisdiksyon hindi ko alam kung anong terminong gagamitin dyan sa sinasabi na nasa, pero hindi niya masabi nasa pangangalaga ng Czech Republic o jurisdiction ng Czech Republic. Pero kasi nung una, nahuli na. So ngayon, anong term na dyan? Isa sa mga pangunahing layunin nga ng delegasyon ay yung pagpapauwi kay Ko sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Binigyan din niya ang paggalang ng Pilipinas sa mga batas at proseso ng Czech Republic, authorities, at sa kabila nga ng mga limitasyon sa impormasyon, tiwala pa rin si Vida na may ulat siyang mahalaga na pag-usad pagkatapos ng kanyang pagpupulong. Bagamat hindi siya siguradong may uuwi niya ng sabay o kasama niyang uuwi sa bansa si Ko, siniguro naman niyang hindi siya uuwing empty-handed dahil marami na raw silang nakuhang mga workable intelligence kung ano nga bang nangyari dito sa kaso ni Ko. Ibinahagi rin ni Vida ang kanyang personal na panalangin para sa tagumpay ng kanilang misyon at para sa hustisya. Maalala ninyo yung lumipad si NBI Director De Lemos doon sa Timor-Leste nung nahuli ng Timor-Leste Authority si former Congressman Arnie Teves. Naiuwi ba niya? Naisabay ba niya? Kinailangan pa nilang bumiyahe gamit ang pera ng taong bayan, magbakasyon, magsimba. Kasi kung tutusin, pwede namang gawin ito ng foreign counterpart o ng Philippine counterpart ng DFA na hindi kailangang lustayin pa nila ang pera ng taong bayan. Sinong gagastos sa nila dyan? Na ba't kinailangan pa nilang pumunta dyan? At tignan ninyo kung paano i-twist ng media yung sinasabi ng mga tao. Itong Czech expert na ito, wala siyang sinabi about red notice. Wala siyang sinabi about, pwede naman daw na sabi niya kasi pwede naman daw na mapapauwi si Zaldico basta meron siyang red notice. Pero walang binanggit. Ang sabi nga ng Czech expert na to, no. No kagad, di pa tapos yung tanong ni Maris Umali. No kagad ang sabi niya, that would be kidnapping. Pero hindi in-emphasize ni Maris Umali na ito ay kidnapping. It's important, and there is it's a case that they need to have a close look, but they cannot influence the courts. You know, it should be independent from any political pressure or intentions or anything. The Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and he has bring him immediately. Immediately. No way. Ayon sa isang eksperto, kahit walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic, posible pa rin daw mapauwi si Ko basta maihiling ng Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice. Pinakamadaling paraan daw ngayon ay mapadeport si Ko. Pero kailangan din daw isaalang-alang ng Czech authorities ang kanyang sitwasyong pangkaligtasan. Under the international law, we cannot return people to places where their human rights would be violated. Malinaw. Iniiba ng media ang sinasabi ng Czech expert na ito. At saka ano tong sinasabi nila na posibleng wala na raw siya sa Czech Republic? Kung wala doon, anong ginagawa nila dyan ngayon? Bakasyon? Aminado ang Department of Justice na posibleng wala na sa Czech Republic ang puganteng si dating Congressman Zaldico. Sa kabila ito ng anunsyo ng Pangulong Marcos noong April 16 na nahuli ang dating kongresista sa Prague matapos magtangkang pumasok sa Czech Republic nang walang dokumento.